Buhay Lakwatsa. Hello everyone! Isa na naman pong lakwatsa ang pagdadalhan ko sa inyo ngayong araw na ito. O di ba? Sabi ni Amiel, ito, magbibisita po ako ng aking asyenda. Farm tour po ang buhay lakwatsa natin ngayong araw na ito. Mga halamang gamot ang gusto ko pong ituro sa inyo sa ating episode. Kaya tutok lang po kayo. Dahil alam niyo bakit, paano ba ako nakarating dito? Nasaan ba ako muna? Dito po sa Barangay Natatas, Tanawan, Batangas. Dito mismo sa plantation ng lagundi, ng kung ano-ano pang mga medicinal plants. Plantation po ng Binhi Biofarm. Nako, sigurado po na marami tayong matututunan dito. Kaya kung titingnan niyo po, baka kakaibang lakwatsa to, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, kailangan ang amin pong promise palagi sa aming episode, matuto kayo kasi hindi lamang puro pagkain, hindi lamang po puro lakwatsa sa magagandang pasyalan. Gusto rin namin po na natututo kayo sa bawat journey na amin pong pinupuntahan. At tara na po at mamasyal tayo dito sa Binhi Biofarm at matuto ng mga kaalaman na may kaugnayan po sa mga halamang gamot na tumutubo po dito sa ating bansa. Tara na po! Andito po ako ngayon sa hometown ko mismo. Pero, teka, hindi nung topic natin. Andito ako particularly sa Biofarm at magkakaroon ako ng farm tour. Kasama ko at katabi ko yung owner mismo ng Biofarm, Binhi Biofarm, si Sir Patrick Roquel. At syempre si Doc na wife niya. Later makikipagkwentuhan din tayo. Sir Patrick, magkakaroon tayo ng farm tour. Sige, ako. Thank you, Aida. No? At nakarating kayo dito sa Binhi Biofarm. Dito mismo sa Natatas, Tanawan City, Batangas. Hindi, At alam mo, taga dito, di ba? hindi nga ako makapaniwala. So, kung hindi pa tayo nagkakwentuhan, na hindi pa kita naging guest, hindi ko alam na mismo dito sa aking barangay kung saan ako pinanganak, Yes. may ganito palang grabe, treasure. Yes, Okay, na sige. sa Tanawan mismo at saka sinimulan natin through our advocacy yung Puno sa Buhay, yung I Plant, I Share, I Save Community Program. No? So yan, at yan ay all about halamang gamot na talaga ng mga pinagkakatiwala ng mga tao at pinag-aralan ng Department of Health at saka ng mga UP doctors natin. I see, So, sige. yan. So itong farm na papasukin natin ngayon, halika na, pasok na tayo. Sa halamang gamot ng ating main focus, no? Ayan ay lagundi, andyan ng sambong, and then makikilala ng Yerba Buena ng Pilipinas, pansit-pansitan, makakakita kayo ng Acapulco, Tianggubat, so name it, no? Doon sa 10 halamang gamot ng Pilipinas, even bayabas, kasama yan, ampalaya, kasama yan. So dito, talagang ito yung farm namin na sinimulan ang Yerba Buena. Ito na yung kumbaga tawagin ni peppermint, no? At nakilala sa Pilipinas ang peppermint, at yung peppermint na nakilala ng Pilipinas, galing pa sa ibang bansa yan. No? So bakit hindi sa Pilipinas ang yaman ng lupa natin? Diba? Okay. Kaya dito natin tinanim ngayon yung experimental, and now we can produce a commercial quantity, no, for a bigger economy ng ating halamang gamot. Sir Patrick, all the business, but ang dami naman pwede maging advocacy. Bakit ito pa ang napili mo? Itong i-promote, palaganapin ang kaalaman, ang benepisyo tungkol dito sa traditional alternative medicine. Yes. Okay. Number one, ang una nating matutulungan, mga rural farmers. Even mga IPs, mga mangyan, mga aitas, no, dumagat later on sa Rizal area. So sila yung nakita ko na may magandang mga lupa, malalaking mga lupa, na eventually pagka itinanim nila yung mga halamang gamot nito, it will give income sa mga tao, di ba? So sa mga pang-araw-araw na hanap buhay nila, magkakaroon sila na kahit paano na ito na yung tinatawag nating livelihood. Okay? At ano pa, ang halamang gamot, nakafocus tayo. Bakit? Kasi backup ng mga doctors, backup ng National Institute of Health. So hindi tayo mapapahiya na ipakilala sa kapwa natin sa Pilipinas at sa ibang karatig bansa ng Pilipinas. At tayo ang may ownership ng ating mga study na yan, ang Pilipinas. At ang pinag-aralan ng gusto,
taong bayan na funding, no, ang ginawa diyan, kaya we own this halamang gamot ng Pilipinas, kung tawagin natin. At ikaw mismo parang ano ka kargado ka ng ng science. Ikaw mismo isang medical technologist, ang wife mo ay isang doktor. So talagang hindi mapapasubalian, tama ba, yung pag-embrace nyo dito. Kasi alam naman natin, let's face it, na talagang hindi ganun kadali ang laban dito sa Pilipinas when it comes to alternative medicine. Pero yun nga, bakit ganun katindi yung 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 eagerness natin, eagerness, natin, i-promote talaga i-promote. ito? Oo. Number one, sabi ko nga, ang ibang bansa, nung pumunta ako sa Korea, ang una nila pinopromote ginseng. Pero ang ginseng nagsimula sa lupa. Pero right now, ang ginseng naging herbal supplement nila, naging shampoo nila. Now, ang Pilipinas nagsimula sa Forlagundi, no? Cough, asthma, no? But basically, sabi nga natin, we love science, gusto natin ipalakihin ang nagagawa ng science, no? Kaya kung nasa na mga authority natin like mga doctors, di ba? So wala kang miss dito walang mali, di ba? Kaya kung ipapakilala natin ng husto ito at backup ng maraming tao, di magpo-prosper yung ating objective na matulungan ng mga farmers, gumanda ang halamang gamot sa Pilipinas, lumaki ang market ng industry ng herbal plants dito sa Philippines. I-educate mo nga ako, ano-ano na yung mga halamang nakikita natin sa ngayon. Okay. This one, yan, no? So simple as, ito yung tinatawag na yerba buena. Ito yung yerba Diba? buena. Oo. Okay. Dati, pagka nakakita ng mga farmer natin o yung mga tao na merong pagkakakilala sa yerba buena, ginagawang pangsahog sa munggo. Yeah. Kasi munggo mataas daw uric acid. Pag nilagay nila to, nakakatulong na wala silang maramdaman, something like that. Why? Because this has flavonoids that can really kumbaga improve yung na-receive na pain or whatever, no? Kaya yung yerba buena sa Philippine setup, sa Philippine study, this is a pain reliever. See? So, kaya gaginhawa yung pakiramdam ng tao pagka kunyari bagong panganak siya o bagong bunot ng ipin, ito yung talagang pinag-aralan na plant for this specific Pain na reliever. na indicator Problem. problem, no? So yun, kaya sa medicine, ano bang malaking pain reliever sa Pilipinas? Paracetamol, ibuprofen, di ba? Yun pala, meron naman pala katumbas na nito. plant. Yes, Simple. Pag wala, mojito. Yeah. Ang daming gamit, di ba? Okay. So pinapalawak natin to because, makilala ng Pilipinas sa peppermint. Kung may Japanese peppermint, why not Philippine peppermint, no? And this is yerba buena. Yerba buena. Diba? Okay. Yan ang ano. And Ang next scientific name niya is Mentha cordifolia opis. Ayun, Yan yun. nako. Okay. Oo, Kasi ikaw na lang importante bahala yung mga magsalita. scientific name. Yes, correct ka Oo. dyan. And then, Ayan. And then, Ito. nagtatanim na kami ng banaba. Alin ang banaba? Ito yon. This one, yan. Okay. Meron tayong mga puno ng banaba doon. Okay. Na itong banaba na ito, bakit nakilala sa Korea, sa Japan, yung chlorosolic acid? Diyan lahat galing ang yung chlorosolic acid na nagpapababa ng blood sugar. Okay. Diba? So Ito good po for yun. diabetes, di ba? Okay. Pero sa nakilala ang banaba, traditionally used herbal plant, pampaihi, para diuretic, lumabas ang tag dito yung edema, yung extra water sa katawan. Okay. So ang banaba, talagang nakilala siya na para umihi yung tao. Okay. Something like that, no? Kaya, but, ang specific na talagang merong pinanggagalingan na tag dito, yung magagamot niya o magagawa niya sa katawan ng tao, it lowers the blood sugar level. I So see. it regulates the blood sugar level because of Okay. that chlorosolic acid. I see. And next naman, Sir And Patrick, mamaya makita natin pinakamalawak na taniman namin ng lagundi. Oo. And, Ano yan? Ito yung mga seedlings ng lagundi. Okay. Yan. Okay. So dito, actually kaya ganyan yan, nakapag-harvest na kami ilang beses. So nakaka-1 tonelada kami na powder, no? Okay. That's 1,000 kilogram of powder. Oo. And to make a 1,000 kilogram, you need parang 20:1. Oh, I 20 see. kilos of fresh leaves, 1 kilo of powder na nagagawa niyan. Ganun pala kadami yan. Ganun Okay. kadami yan. Opo. At syempre, patuloy tayo nagpapadami. Mm-mm. Ito na yung mga
cuttings ng ating lagundi na eventually magiging, ayan, yung mga seedlings na, yung mga saplings na. So Yan. ito pala parang sumusungo, Yeah, it's a one sumusungan. ruler Okay. na stem, cuttings yan, and then itinatanim ng mga farmers natin, and then after few months, magiging saplings na siya, na ready for planting na. Okay. Ito, distribution nito later on sa Tanay, sa Quezon province, no? So para lumawak yung pagtatanim natin ng lagundi sa Pilipinas. Yeah. Okay. Sige, sir. Yeah, and then Ano pa? sabi nung aming farmer, biro mo mga farmer. Yeah, diba? what's that? Okay. Sir, tanong natin, itanim natin yung betadine plant. Ano ba yung beta? O, yung betadine plant, ito yung source of iodine. Sabi nga ni Doc Anton, kanina nagtanong ko, nagagamit niyo ba yung betadine plant? Kasi pharmacist siya, no? Yes, yan yung pang-antiseptic kasi antibacterial. Yes. Diba? Panlinis sa sugat. And now, Tama, yeah. it's just a plant. So ito po yun? Yes, oo. Mamaya makita mo, ayan, ang ganda ng mga flowers niya, oh. Yung mga may kulay red and orange na flower. Oo. That's betadine plant. At kilala dito sa Batangas. Inaantay lang namin yung malakas na ulan. Opo. Ito yung tuwagin yung tsaang gubat. Ito pala yung tsaang Yes. gubat. May mga may mga seeds yan like this. Ano- Yan, inaano yan eh. Tinutukan ng mga manok, ng mga ibon. And sa mga kagubatan, kaya nga tawag dito tsaang gubat. So dumadami yan. Lalo ako nakita ko to sa Tacloban, sa Bohol area eh. No? Ang dami-dami nila doon kasi marami pang mga ibon, no? So once na lumago to, ang use nito beneficial for anti-colic, anti-spasmodic. Ito yung may kabag, masyadong mataas ang gaspasam, no? So pagtatae, diarrhea, no? Pero sabi ko, kung napag-aralan ng Pilipinas to at may clinical study na, that tinest niya sa mga plant, sa mga animal, bakit hindi ibigay natin sa mga pet natin? Ang dami nagbi-breed ng dog, ng cat, di ba? Dahil pa namang pet usually, lovers ngayon. anong problem nila? Intestinal flu, intestinal problem. So, anti-parasitic to. I mean, palalabasin niya even yung worm sa katawan mo. Oo, akala ko. That's young gubat. Okay, akala At masarap ko. pa sa green tea yan. Talaga? Yes. Oo, samantala akala ko ordinaryong damo lang Ordinary na, yan. di ba? Sa flower farm to, tinuturo namin paano paggawa ng steam distillation. Opo. Steam distillation, no? Dito namin ginagawa yung citronella. Pero Okay. since, sabi ko nga, pinakamaganda is tumulong tayo sa mga farmers, kaya yung mga oil namin, kinukuha pa namin as far as Palawan. Okay. So, because we have those farmers na talagang gumagawa talaga at nagtatanim sila ng citronella. Galing ng Palawan Oh, pa. ito. Opo. Let's meet Mr. Cesar Pecho. Talagang tubong tanawan to. Oo. At alam mo ba, Okay. hindi kami magkakaroon dito ng ganitong plantation kundi dahil sa kanya. Diba? Siya ang una namin na-meet dito na, Okay. na ang istorya namin napakahaba, no? Pero very, kumbaga, parang pinagtagpo kami just like us, no? Oo. Alam ba ng mga kababayan natin na nandito yung kumbaga pusyo ng mga medicinal plants? Nito lang lately na nalalaman na nila. Nagkakaroon, kumakalat na, nagkakaroon ng awareness. Kumusta, madali bang alagaan yung mga medicinal Kaunting plants? tiyaga, sipag, yun, mapapaganda mo ang mga halaman. Ng saplings ng lagundi. Lagundi, okay. For propagation na yan anytime. Okay. O another thing is this one Acapulco. No? Acapulco. Ano naman ang Ang Acapulco health is benefits antifungal properties niya. So, yung mga nakikita nating mamamahalin ng mga ointment, 'di ba, sa mga bunis, sa kati, hadhad, Acapulco ang sagot diyan, 'di ba? And this is a medicine ng Philippine herbal medicine. So yan, ayun, nakita namin nagtatanim na kami ng betadine plant betadine dito. plant? Oo. Kaya eventually utilize namin. Ito ano to? This is Bignay. Bignay. oo. Ayan, di ba Bignay? Another din yun di ba? Merong ginagawang Bignay wine. Antioxidant usually. Ayan. Ito yung tumutubo sa mga tabi-tabi lang ng mga paso, di ba? Sa mga kanal. This Francis Positan, o yung kutawagan Peperomia pellucida, yun yung kanyang scientific name, is very good for lowering the uric acid. O saan ba nagsisimula ang kidney stone, di ba, sa Yeah, uric uric acid? acid, Mga gout, di ba?
O because high ang uric acid sa mga joint. O this is a medicine. So merong mga corresponding medicine na drug chemical na yun yung magiging ano niya Kapalit niya, siyang alternative niya. alternative. Oh, So we will teach people now, no, during the farm tour. Yun. Di ba? So simple as ano to, pumice. Oo, kaya nga. Dumidikit yung kanyang Nakikita ko roots. talaga yan eh. Minsan tinatanggal ko nga lang yan. Basta siya Tingnan mo to, ganitong kalaki yung leaves niya, di ba? Siyempre, minsan ayaw mong tikman or kainin yung nakita mo sa mga side-side lang, gilid-gilid Yes, lang. yes, But this yes. time, alaga ngayon yung talagang magiging medicine natin. Di ba? At maraming paraan yan to process the leaves hanggang sa makakuha ka ng magandang raw material which are just dried leaves, dried material, no? Except the root, hindi namin sinasama yung root, but the leaves itself, yun ang dinadry namin. Para maging tablet. And this pansit-pansitan is a medicine. So, ginagawa siyang tablet form or capsule form. But usually, pagka UP Manila ang nag-recommend, usually tablet yan. tablet. Minsan, baka pinag-aralan din nilang syrup. So, may mga, may mga isda dyan. May mga isda ka pa Para dito. yung kanilang waste, no, once na Pandilig na-filter yan, dito? papunta dito because high yung nitrogen ng mga waste ng isda. Diba? So, nitrogen is part of the soil, diba? NPK. Pagka mataas yung nitrogen, phosphorus, potassium yan, so suitable ang plant na mag-grow. Oh, so So, double. yun. Kumbaga may pang-ulam na sila. Pero pwedeng kainin niya. Tilapia yan na ginawa namin. May colored tilapia. Oo. Para hindi pa pagkamalang ulam. Parehas pati mga... tilapia pala. Akala pati ko mga dalagang pusa bukid. Akala ko dalagang bukid eh. Diba? So that one, ginugrow namin yan hanggang sa nag-roots na yan. So once na nag-roots na yan, ipaplanta siya doon. Sa lupa na diretso. So mas dadami siya ngayon. So ito, kumbaga rooting system namin para mag-root ng gusto. Usually, mga gaano katagal bago? Mga usually 2 weeks lang, may roots na yan. So, in matter of 3 weeks, nasa soil na siya. So lalam. Kasi usually, pagka yung ready for harvesting na, may mga plants na kailangan palitan na. Kaya kailangan ready kami sa mga other plant materials na buhay na. May roots na kumbaga. Gaano kadami po yung nandito? Dito, right now, nasa mga 20 kami. No, na talagang sila yung since nag-start kami, sila yung kasama namin way back 2005. Hanggang sa nakakakuha kami from Bicol, from other area, Mindoro. So sila na yon. Pero kailangan ba talaga knowledgeable sila din sa plants no? Importante, natuturo namin. Ganyan si paring Cesar. Paano kami nag-start? Nag-natural farming seminar kami sa Quezon. Diba? Pare, na kahit yung ilalim ng bed namin ay merong tuko. Diba? But we need to do that para matuto kami ng pagtatanim ng mga halamang gamot. So, ganun katinding experience pala And yan. even that, tinuturo rin namin sa mga farmers namin how to do that, how to do it. Yun. So na-experience naman nila nung sinet up namin, yun na, madali na lumaki, madali na dumami. Kasi since commercial lang ang kanyang value, talagang malawak ang pagtatanim mo nito. Diba? And sabi mo nga, kailangan pa rin yung tender loving care. Yes, Oo, hindi parang ano lang ng dilig lang dilig. Wala naman pambili ng medicine sa botiga, tanim. Kasi may way. May mga plants material na nandyan lang sa tabi. Diba? Kasi akala nila, ang talagang solution ay yung man-made na mga gamot. Hindi nila alam na yung God-made which is itong mga medicinal. Although man-made now, but of course, Pinases siya pinases mo lang. Oo. At saka pinarami mo lang. Yes. Nahaluan na, nagkaroon ng human intervention. Like for example, yung nakita na yung pasit-pasita sa paso, kaya sa tabi-tabi. Transplant mo lang naman yun eh. Gumawa ka na para mag-rooting and dumami yan. Then you can have a plant farm or a garden of pasit-pasitan. Correct. Eh, ang daming mga gustong bumili na Adidas, yung mga pang-uric acid na. Correct ka dyan. Panahon COVID, nung tag-COVID, Ah. ang laki na naitulong dito. Puro dito kuha ko ng malunggay, tsaka mga herbal plants dito. Sila nilang iniinom. Talaga? Noong COVID Lalo na time. yung ang dami, pero yung konting ubo, nagkagamot agad.
nung panahon ng COVID. So ito yung lifesaver nung mga panahon na yun, ng COVID. Yun yung tawagan natin sa puno sa iba, I-Save Community. Nandiyan lang sa likod nila eh. Correct. Tabi nila eh. Diba? Correct. It can save the whole community ng Ang ganda nga na ano mo eh, Diba? mag-plant ka, tapos masisave mo, hindi lang yung community, pati yung tao. We share. Yes. Gagawin natin Oo. next is from here, we'll go to the plantation ng Lagundina. Okay. Sa Santor. Okay. Sakay tayo sa sasakyan and then pupunta tayo doon. So, maganda pa yung panahon. Sige. Doctor. And yun nga eh, syempre yung information, yung kasalukuyang, di ba, mood ngayon, eh parang pinaglalaban yung herbal at saka yung yung western medicine. So magkalaban ba talaga? Can you clarify, Doctor? So can you, ano ba talaga yung Which is Nakakatuwa, which? no? Nakakatuwa yung tanong, pinaglalaban yung herbal at saka western medicine. Hindi sila magkalaban. As a matter of fact, ang sources ng western medicine, marami ay halaman. So, they're supposed to be together, no? Magkapamilya yan. Hindi dapat magkalaban yung term na ginagamit natin, no? Dapat sila ay nagtutulungan. 'Di ba? Dapat sila ay ano nga yung Magka-partner? Magka-partner, may katumbas. May katumbas. So kunyari meron kang western medicine, may pinag-aralang katumbas ng western medicine mo, yung herbal medicine. So kasi kung may study yung western medicine, Okay. may study din ito. Kompleto. Kaya nga sabi nung aming anak na pharmacist at doktor na rin, si Dr. Anton, yung herbal medicine, ituring mong gamot. So, yon. So, hindi sila magkalaban. Oo, so hindi mas mababa yung efficacy nung alternative at tapos mas mabisa yung yung western medicine, doc. So, by any chance po kasi, like sa kahit anong gamot, meron yung mga toxicity, meron pa ding maging harmful pag sobra. Anything naman na sobra, harmful pa rin eh. Kaya dapat talaga pinag-aaralan, dapat iniintindi and nire-respeto yung gamot kasi hindi siya basta-basta eh. Yung iba kasi sa atin sasabihin, paracetamol lang naman eh. Pero pag sumobra ka sa paracetamol, masama yan sa atay. Yung ganong bagay. Or let's say sabihin natin yung madalas nga, di ba, pinagkukumpara herbal versus western medicine. With herbal kasi, masasabi natin na ganito, nakita mo kung paano siya pinoprocess. Ito yung mga nakikita dyan. Kita mo yung taniman, kita mo kung paano siya dinudurog, kung paano kino-compound. With synthetic medicine kasi, pag ginagawa yan, hindi na natin alam kung paano. Mostly, mga big science words yung mga nakikita natin dyan. So, unknown sa atin. Pero, yung mga iba, sasabihin nila na dahil sa eksperto nang galing, dun sa eksperto nang galing. Again, eto, eksperto din ang nag-aral. Yeah. Eksperto din ang mga nag-research. Yes. Parang feeling ko, very humble ang traditional herbal medicine kasi hindi niya kailangan isigaw yung kanyang epekto. Kaya nga, di ba, simula noong araw, mga matatanda natin, gumaling sila dito at humaba ang buhay nila. So nakita nila yung epekto. Sabi ng mga doktor, pag-aralan natin. At nakita nila, na-compare nila at katumbas pala. Like for example, itong ating lagundi, Vitex Segundo. Ito ay halamang gamot para sa ubo, asthma, at ngayon ay sabi nila, at totoo, no? Hindi lang sinabi na pag-aralan na pwede sa COVID. Okay. So, ito ay katumbas ng mga western na gamot na ginagamit mo sa ubo na nakakatunaw ng plema. Katumbas ng western na gamot na ginagamit mo para bumuka yung daluyang hangin, no? Bronchodilator para sa asthma. At katumbas ng mga gamot na ginagamit ng COVID para sa ganon yung sintomas ng COVID na parang asthma at yung pawawala ng pang-amoy, pawawala ng panglasa ay naibabalik niya sa loob ng
10 araw. Yun yung study. So nakakatuwa. Kaya lang ang maganda dito dahil pinili ng Institute of ano nga yun, Daddy? Herbal Medicine sa UP. Piniling pag-aralan. Alam mo, nakakatuwa kasi nakita nila yung side effect na nakikita sa gamot, hindi natin gaanong nakikita sa lagundi. Pero yung epekto na nakikita sa gamot, katumbas ng epekto na binibigay ng lagundi at mas pa kasi meron pa siyang mga protection na ibinibigay para sa atay. Oh, 'di ba? So parang sa isang dahon ng lagundi, marami ka palang components na pinagsama-sama para makatulong sa katawan ng tao. So ngayon, Aida, magkalaban ba sila? Hindi. Hindi. Oo. Sila ay magkatuwa, Magkatuwang- magkapareho, magkatumbas. magkatumbas, may Ang katumbas. efficacy. Tama. O kasi you're a pharmacist, Doc, di ba? So, you should know better than ours. Ang mga sinasabi nga namin, di ba meron tayong mga maintenance na iniinom? Mga, for example, mga propranolol, mga losartan, yan. Maintenance yan eh. Yan yung amlodipine, kasama yan. Pero kasi, sabi nga natin, to keep a healthy body, you need to have a balanced diet. And kasama na din dyan, kung kumain ka ng gulay, this is gulay. Diba? So, pag yan ginawa mong tableta, gamot na din. Gulay din yan eh. So, talagang it's more of the balance ng pag-inom, ng mga maintenance mo, kasama na din dyan yung mga herbal medicines mo. Ito kasi yung tinatawag nating traditional remedies. Diba? So, nung sinuunang panahon, sabi nga ni Dr. Roquel kanina, meron tayong mga albularyo, mga sinasabi ng mga matatanda. And these are already proven facts. Like, for example, sa mga lalaki, mga bagong tuli, bayabas yung pinanglalagas, pinanghuhugas, di ba? Para antibacterial daw, Yeah. di ba? And yes, it is Infection. antibacterial. Ngayon, medyo pagpunta ka ng Maynila, pumunta ka ng mga ibang clinics mo, pero sin naman yung ilalagay na antibacterial. So again, pwedeng panglinis mo sa bayabas, ang kapartner nun, after, lagyan mo ng antibacterial na ointment. Same thing. So for example po, kung may sakit naman sa puso, inumin yung maintenance, pero kumain ka ng medyo mas green na mga pagkain. So again, magkaakibat siya para mas maganda yung epekto nung gamot. Kasi gamot sila yan. Parang mas, they should go hand in hand. Yes. Tama ba Hand is the in term? hand. Yes, hand in hand Pero po talaga. importante rin natin matutunan. Family At ka. ano, di ba? Family na talaga, ano. Sasagot ako sa medical technology tsaka research guy. Research person. Hindi, alam mo, Authority talaga. dumating sa point na pinag-aralan ng mga National Institute of Health natin tsaka mga doctors ng mga medicine na plant, no? Tawagin na natin because galing yan sa traditionally used herbal plants. Okay? So, yung mga ginamit ng mga ninuno natin. But of course, sabi nga natin, kailangan ituro natin sa ating mga Pilipino, mga kapwa Pilipino, na pag sinabi mong herbal plants, hindi natin necessarily as medicine. Kasi ang medicine is pinag-aralan na. Okay. Importante yan. Kaya, Parang pinerfect siya, parang ganon. I mean, nalaman na kung anong dosaging, Yes, anong yes. component, saan maganda yan, anong adverse effect, yung mga side effects, no? Yun yung talagang importante pinag-aralan. At yan, may research yan. At makikita nila yan sa pagre-research, no? Kaya nga, ang nauna na, nung itinalaga yung Traditional Alternative Medicinal Act of 1997, na kung baga, sabi nga natin, in-establish na ito yung PITAC, yung Philippine Institute of Traditional and Alternative Institute of Traditional Herbal Healthcare, no? Healthcare. Kaya kami talagang in-strengthen namin yung paraan na makita ng tao ano bang pag sinabing plantation ng lagundi, may plantation ng lagundi. Pag sinabing plantation ng malunggay, may plantation ng malunggay. Okay. Yerba buena, yung mga ganun eh. Kasi hindi tayo nagpapakilala na backyard or dito sa atin lang, di ba? Because you know, these are already pride of the Philippine. Kaya sabi ko, bakit ang lagundi hindi maging national Medicinal plant. diba? Ng Pilipinas. Medicinal plant of the Philippines. Yes. Kung may Kaya naman palang mabuhay dito sa ating bansa nito. Yes. So bakit kasi
palagi tayong nakakarinig na nag-i-import tayo ng mga medicinal plants. So, kayang-kaya naman pala dito sa Pilipinas. Tama. Kaya po ba yan based on Kaya. your informations? Oh, kasi yung ginagawa Lahat, namin right now, opo. buong Pilipinas ang sinusuplayan natin ng Lagundi. Okay, Yun ang okay. ginagawa natin right now. And to think, we're very happy, nagtatanong na sa atin ng France. Eh, magdudugtong lang, wala pa dyan ang Visayas, Mindanao. Okay. Di ba? Luzon, dito pa lang kami sa Luzon, part of Luzon area. Gaano kalaki ang lupa ng Pilipinas na para pagtaniman ng mga herbal plants nito, yung mga herbal medicine nito. Okay, yun. And lastly, Doc, thank you, sir. Lastly, Doc, so, anong dapat na manatiling knowledge ng isang tao about Western medicine and traditional medicine? Well, dapat manatili sa isip ng tao yung mga Western medicine pinag-aralan. Herbal medicine din po yan, pinag-aralan, mayroon niyang katumbas. Pero, hindi pa lahat ng binanggit na herbal medicine na nakita mo left and right are medicine talaga. Hindi pa. No? So, kailangan pa natin pag-aralan sila, magbigay tayo ng papel, at sana matuto rin tayo kung ano yung mga binabasa natin. Kasi hindi lahat ng binabasa natin ay true, real and true. So you have to understand, no? Trust your doctors. No, sila yung nakakaalam ng mga tamang mga journals, researches na babasahin, ibibigay sa inyo yung information. Para po sa How to Review segment, ano ang iyong posisyon o katayuan sa traditional alternative medicine? 100% akong believer ng traditional alternative medicine. Bakit? Kasi, biblically speaking, syempre, mas panghahawakan ko yung kaloob ng ating Panginoon. Kasi, sabi nga nila, noong unang panahon naman, wala naman yung mga pharmaceutical, diba? Lahat ay nakadepende sa mga halamang gamot na nilikha ng ating Panginoon. So, nagkaroon lang naman talaga tayo ng ating karamdaman dahil nga sa ating lifestyle, diba? So, pero kung aalagaan natin ng tama ang ating katawan, kakain ng masusustansyang pagkain, mga fruits and vegetables, talagang hindi tayo magkakaroon ng karamdaman. So, believer ako, kasi at the end of the day, mas maganda pa rin yung natural, di ba? Na paggamot natin sa ating mga karamdaman. At syempre, bilang patunay nga yan, di ba? Itong kapartner natin sa paghahatid ng lakwatsa tuwing araw ng Sabado na Halzon Enterprises Inc. Ito ay gumagawa din at nagpo-promote din ng mga produkto na healthy katulad ng Love Soap, di ba? At saka ng Jones Cafe na mga herbal coffee po yan. Kaya, yan po. There you have it. Isa na naman pong, stand ko ang paniniwala, aking senior ko po sa inyo ngayong araw. So, sana po ay nakapagdulog sa inyo ng inspiration, encouragement, at dagdag ka naman. Bye! So, kamusta yung ating ginawang farm tour, no? Nakita natin yung plantation ng iba't ibang mga halamang gamot, ano? So, at nandito na ngayon tayo sa processing area, kung paano pinaprocess ng biofarm, ng Binhi Biofarm, yung kanilang mga halamang gamot bago ito maging finished product. So, ano ba yung susunod na kabanata? Bakit ganun na lamang ang pagsusumikap o kagustuhan ni Mr. Patrick Roquel ng Binhi Biofarm na palawakin at mas paramihin pa, hikayatin pa mas maraming Pilipino na magtanim ng mga halamang gamot. So, dyan po muna natin, tatapusin yung ating episode ngayon dahil napakarami pa po ng mga impormasyon na dapat niyong malaman. Para po mas mag-guide tayo properly tungkol dito po sa paggamit natin ng halamang gamot. So, yan po, sa susunod nating episode, tatalakayin po natin doon. Malalaman natin doon kung ano ang mas malalim na dahilan dito sa advocacy na ito ni Mr. Patrick Roquel
na puno sa buhay. Hanggang sa susunod na Sabado. So sa ngayon, bye muna!